video presentation on how to raise cattle in a practical way. Yung luma nating pananaw sa pag-aalaga ng baka, iisipin agad natin malawak na rancho, mga damo, nakakabayo yung cowboy, at libo-libo mga baka. Ngayon, dahil sa, of course, as the population grows, kumukunti lupa. So ngayon, halos yung idea ng cattle raising in ranches is already passé. Merong makabagong pamamaraan ng pag-aalaga ng baka. At ang tawag dyan ay feedlot raising. Ngayong araw po na ito, kausap natin yung ating expert sa confined cattle raising or cattle growing, Arnel Corpus, batang Jansan. Nagpunta ng Australia, nagtrabaho sa isang feedlot na ang pinapataba ay Wagyu. Hindi ordinary yung baka, Wagyu. No? So he stayed there for 11 years. 11 years. And he rose to the rank of an ordinary worker to manager of that feedlot. Ngayong araw po na ito, we will start a series on the question, how do I raise cattle in confined areas? And ang ating maging resource person, si Brother Arnel Corpus, former manager of a 50,000 head Wagyu feedlot. 50,000 head, hindi 5, hindi 10, 50,000 head of a Wagyu feedlot in Australia. And he stayed there for 11 years. And when he came back to the Philippines, he was recognized as Bagong Bayani or Outstanding Overseas Filipino Worker because he shared his knowledge on what he learned in Australia to other Filipino farmers. Magandang umaga sa iyo, Kuya. Kuyang Sek, thank you for this opportunity. Great morning mga kabaka. Arnel Corpus po, mula po dito sa Great Ark Farm, dito sa Pulumulok, South Cotabato. Tayo po nagagalak na napasyalan tayo ni former Department of Agriculture Secretary Kuyang Sek Manny Piñol. At yun nga po, tulad ng sinabi niya kanina, hindi po lumalaki yung Pilipinas, pero tumataas po yung human population natin and demand for food. And demand for food. At ang epekto, lumiliit po yung ating sakahan. Sa rancho po, tulad ng sinabi ni Kuyang Sek, 1 head is to 1 hectare para makagrow ka, or pag medyo hindi maganda yung kondisyon ng rancho mo is 10 hectares. Sa Australia is 100 acres per head. Depende doon sa kaganda ng damo. Pero sa Pilipinas, ang parang nagiging standard natin is 1 hectare per head. Dito ko yung Sek is 5 square meter per head. 5 square meter per head. Okay. Yun ang gusto nating ituro sa ating mga kapwa magsasaka at yung mga OFWs na gusto nang bumalik dito sa Pilipinas katulad ko at magkaroon ng konting negosyo. Ito po yung isa sa pwede nating gawin kung saan ay medyo safe po yung ating investment. Kasi sa ibang paghahayop po, katulad Kuya Sek ng manok, meron po tayong problema sa bird flu. Sa baboy, hanggang ngayon, hindi tayo makabuelo doon sa repopulation natin dahil meron pa rin yung swine fever. So itong mga baka, hindi sakit. Parang kambing, parang karnero. Yes, at nakikita nyo nga rito sa amin, wala kaming atip, Kuyang Sek. Dahil itong mga Brahman na to, or mga Brahman crosses na to, ay sadyang matibay. Kaya dito sa Great Ark, ang inatipan po namin ay yung pagkain, hindi yung hayop. Okay. So maski mainit ha? Walang problema, lalong-lalo na po yung mga puti, Kuyang Sek, yung tinatawag nating Brahman. Ang Brahman po, ang isa sa pinakamatibay na baka. So if I were to start a cattle project, OFW halimbawa ko, ilang heads para magiging economically viable yung ating project? Ang natitingnan kong dapat na model natin, Kuyang Sek, is nasa 20 heads with a 1 hectare of land. Yun ang 1:20, yan ang ratio po natin. Kasi hindi lang po doon sa pagpapataba ng baka mayroong income. At tulad ng lagi natin sinasabi, sa farmer,
ang may kita is yung marunong mag-value add. Sabi mo ko yan, teka muna, I interrupt. 20 heads, 1 hectare. Pero ito, wala pang kalahati hectare. Ito, mukhang 40, 50 yung baka dito. Mahigit po, mga nasa 80 heads po tayo rito, Kuya Sek. Bakit? Pero ang ibig ko lang po sabihin doon, kasi napaka-importante po ng pagkain. Okay. As a matter of fact, doon sa 1 hectare, ang magiging bahay mo lang doon is 20 times 5, which is 100 square meter. Yung 9,990 is taniman mo ng pagkain. Maswerte tayo, katulad sa iyo, may mga source ka ng sorghum. Yung kung may source ka na ng sorghum outside, then the land that you just need for your cattle is a minimum of 5 square meter per head. So, kung mayroon kang isang hektarya gusto mong punuin ng baka, that's thousands of heads, Kuyang Sek. 10,000. Yeah, but again, you have to source your feed from the outside. Yung model natin na 1 hectare is to 20 is doon mo iso-source. Okay. Self-sustaining ka. So, meron kang rapages. Pwede ka magtanim ng sarili mong sorghum. Okay. And then yung harvest ng sorghum mo, yun ang ipapakain mo doon. Isa-silage mo. Importante yan, Kuya. Isa-silage mo. Okay. So, to conclude this segment of our educational video on cattle raising, paki-explain mo ito. Anong setup nito? Bakit ganyan? At saka yung... Para kung magpagawa ko, halimbawa, OFW ako, magkano kayang abutin kapag nagpagawa ko ng ganitong structure na may 2 baka ko? Yung 9x12 po yung standard natin na plano, Kuya. 9x12 square meter for 20 heads of cattle. At ang pag sinimento po natin lahat-lahat, maayos po yung katulad ng mga gamit na to, tubo na matitibay. Abot po yan ata ng mga 4 to 500,000 yung buong setup. Pero katulad po nito, Kuyang, alam nyo ba itong bakahan na to ay binuild ito noong 1994. And what's that now? 30 years? Yeah. At nakatayo pa. So, kahit gumastos ka ng kalahating milyon, kung tuloy-tuloy naman yung pagiging pag-aalaga mo ng baka, ganito ang magiging resulta. Pero importante po yung design. Number 1, ito kasi katulad sa amin, ito na po yung linya ng tubig. Tapos, yung water source po nito, 24 hours na laging mayroong available na tubig. Ngayon, ito namang kainan ay napakaganda po ng design. Nakita niyo po yung mga baka natin, hindi po na-i-stress yung kanilang liig, Kuyang Sek. Dahil at any given time, na-access po nila yung pagkain 100% na hindi kailangan ng abot ng ulo nila. Abot ng ulo. Ang sinasabi ni Kuya Arnel, 20 baka ang pinaka-ideal na umpisa para sa isang returning OFW na gusto mag-invest sa kanyang sariling bakuran. 1 hektarya lang kailangan mo. And that 1 hectare, hindi mo lahat na niyan i-cover ng baka sapagkat ang malaking bahagi niyan, tataniman mo ng silage. Pagkain. Yes. Pagkain. At ito yung sinasabi niyang structure, estimate niya for 20 heads, 20 mga heads. 400 to 500,000 Yes. ang magiging investment mo. But that's almost a lifetime investment. Mga kaibigan, ganyan po ang ating appreciation ngayon, ang bagong pamamaraan ng pag-aalaga ng baka in confined areas. Next segment natin, paano pakakainin yung baka natin. Saan tayo mag-source ng pagkain? Sapagkat yun ang pinaka-importante. At yan ang isang dahilan kung bakit maraming nag-fail sa pag-aalaga ng baka. Papalo na lang yung page ko yan, pasabi sa kanila. Of course. Great Arc Farm ni Kabakang Arnel ang page po natin. At maglalagay po siguro si Kuyang Sek ng link dyan sa kanyang page para po masundan ninyo. Ito, pang-umpisa lang to, Kuyang Sek. Tuloy-tuloy po natin gagawin to. Kasalukuyan pa akong nagsusulat ng kunting libro. Okay. At tuloy-tuloy po natin yan, Kuyang Okay. Sek. Mula po dito sa Glamang, Pulumulok, South Cotabato, Great Arc Farm with Kabakang Arnel Corpus. Ako po si Manny Piñol. Until the next video. Welcome back sa second series ng ating video presentation on how to raise cattle in a practical way, doable ng ordinaryong magsasaka. Or, in the case of returning OFWs, kayang-kaya nilang gawin. Ngayong araw po na ito, kasama pa rin natin yung ating expert sa cattle raising and growing in confined areas, outstanding OFW, Arnel Corpus. Thank you, Kuyang Sek. Great morning, mga kabaka. Muli po, Kabakang Arnel Corpus mula po dito sa Great Arc Farm.
Alright. Ngayong umaga po nito ay pag-uusapan natin yung isang factor that for so many years ay naging problema ng mga ruminants grower. Pagkain. Ano bang kinakain ng baka? Number one ko yung sec, bago ko sagutin yan, napaka-importante po na maintindihan ng ating mga magsasaka na sa ruminant feeding, hindi po yung baka ang ating pinapakain. Hindi po yung kalabaw. Hindi po yung karniro. Hindi po yung kambing. Ang pinapakain po natin is yung quadrillions of microbes inside the rumen. At ang pag-maintain ng microbial population ay nakadepende ko yung sec doon sa pH level ng tiyan ng baka. Okay. And to maintain that, napakahalaga ng pagkain. Kasi yung pagkain na papasok ko yung sec, ang nagbe-break ng nutrients nun, yung microbes. Pag walang microbes, walang magbe-break ng nutrients. Okay. At pag namatay yung microbes, nagiging microbial protein na nagiging source din ng baka sa kanyang muscles at sa kanyang milk. So again, yung tanong mo kanina, ano ba ang kinakain ng ruminants or ng mga baka, kambing, kalabaw at karniro? Basically, damo. Between 80 to 100% ay damo. Yung sinabi kong damo, hindi lang yung damong-damo. Pwede mais, pwede sorghum, pwede napier, at any kind of agricultural byproducts na kinakain ng tao. Tulad na... madalas na tanong sa akin, cane tops, pwede ba? Pwede cane tops. Ang problema lang natin sa cane tops, yung damo kasi ko yung sec, as they get older, bumababa yung kanyang protein content, at the same time, tumataas yung kanyang fiber. Ang problema natin, pag tumataas yung kanyang fiber, ay medyo yung palatability niya, hindi na maganda. Tumitigas na siya eh. So maraming leftover. Cane tops, pag walang options, yes. Pero ang kanyang crude protein, maximum of 3% kung hindi ako nagkakamali. Dayami ng palay. Dayami ng palay, pwede rin. Maganda rin dayami ng palay. Ang problema, again, mababa ng kanyang nutritional value. Pwede siya pang emergency or as part of the supplement. Pwede nating i-supplement. Kasi lahat naman ng kulang, pwede nating buuin para magiging complete na pagkain sa baka. Pero pinakamahalaga sa lahat ko yung sec ay dapat nandiyan siya araw-araw, parehong oras, parehong dami. Okay. So, if I were to ask you, in the order of priorities, nutrition-wise, ano ang number one na roughage material for cotton? That would be between the corn and sorghum. Mas mataas ang sa bunga, I think mas mataas ang CP ng sorghum, kung hindi ako nagkakamali. So between sorghum and corn is the best, pero po yan, napakahalaga yung preservation side. Kasi mga kabaka, hindi na po pwede yung cut and carry. Kasi lagi natin sinasabi, kailangan sa pagpapakain ng ruminants, consistent dapat yung supply, consistent yung nutritional quality. At ang problema natin sa cut and carry is pwedeng yung natapas natin ngayong araw ay mas bata kaysa sa tatapasin natin sa darating na panahon. Ang ibig sabihin nun, kuyang, nagbago yung nutritional value nung tinapas natin ngayon or yung tinatad natin ngayon at yung future na gagawin natin. Kaya, ang pinakamaganda talaga ko yung is ensiling or yung tinatawag natin silage. Okay. Let's go to what you are doing now dito sa Great Arts Farm. Ano ito? Sa ngayon, Kuyang Sec, hindi naman ito magtatagal na pero at the moment, ang pinaka-consistent na supply natin ay pineapple pulp. Ito po yung basura after po ma-extract yung juice. Balat ng bunga ng pinya at yung center core. At after po nila mapiga yung, kasi ang unang kukunin nila dyan, yung slice na pinya, and then dyan yung chunks, yung tidbits, and then yung concentrate. Ito po yung pinakahuli na nakuha na po nila lahat yung dapat nilang kunin. Ito po ay consist ng balat at saka yung center core po ng pinya. Okay. So anong hinahalo mo rito ngayon? Ngayon ko yan is very basic. No? Tayo naniniwala tayo na hindi dapat maging complicated yung pagkain ng baka natin. Kasi ang lagi is dapat nandiyan palagi. So sa ngayon is yung concentrate po natin Kuyang is composed basically ng copra meal at saka rice bran at saka yung tinatawag natin micro-ingredients. So yung micro-ingredients... Sino gumagawa ng micro-ingredients? Ako na rin po. So kailangan consistent ang pagkain? Every single day. Hindi pwedeng pabago-bago? Hindi pa bago-bago. Pag nagbago-bago, patay yung microbial population natin. May mga microbes po tayo na nabubuhay within few hours. May mga microbial populations na makaka-recover ng 7 days. Ang ibig sabihin nun, malnutrition at saka inconsistency which magkukos po siya ng sakit
at saka mabagal na pagtubo ng Okay. alaga. Assuming na wala akong magagawa kundi mag-transition into a new kind of silage, ano ang gagawin ko para hindi mabigla yung baka? Yung lagi pa ito sinasabi, meron po nga 9 days transition dyan, Kuyang. So, kung katulad sa akin, pinya ako ngayon, in the next week ay gusto ko mag-transition into corn silage, which yun ang gagawin natin. Yung first 3 days po, 75% po pinya, 25% yung bagong pagkain. Okay. And then yung concentrate pareho lang. And then in 3 days time, pag hindi po nagtai yung baka natin, mahalaga po lagi mga kabaka, tinitingnan yung tai ng baka o ng kambing natin. Pag sobrang basa, that is questionable. Pag sobrang tuyo, that is not good as well. So kailangan parang bibing ka lang sa baka, ganun ang tai ng ano natin. And then on the 4th day, pag walang nagbabago na malaki sa manure ng ating baka, 50-50. And then on the 7th day, 25% na lang yung lumang pagkain, yung lumang roughage, 75 na po yung new roughage. And then on the 10th day, 100% na po. So hindi po magbabago. Very good. So, we're coming to the end of our second episode sa ating bagong video material, How to Raise Cattle in Confined Areas. Kasama si Arnel Corpus, yung ating expert. So, to recap, ano sinasabi ni Arnel Corpus? Okay? In the order of priorities, ang pinakamagandang pagkain sa baka talaga, mais, sorghum silage, Napier. Kung talagang wala, pwede rin yung cane tops, pero mababa yung nutrients. Tama, no? Yes, opo. And then, yung mga nagtatanong kung pwede ba yung dayami, pwede rin daw, kung talagang walang-wala na. Pero yung dayami, Kuya Sek, hindi pwedeng i-silage yun Dapat maintindihan ng mga follower po natin na hindi po pwedeng i-silage yung dayami. Dahil ang silage po kailangan 60 to 70% dapat yung moisture content. Moisture. At ang dayami ay mas tuyo na po dyan. So, pwede po siyang gawing hay or yung tinatawag nilang haylage. Pero dapat i-bale na rin mo siya at i-supplement siya ng yes. maraming nutrients. No, mas mataas ang crude protein nung ipapakain po. Number 2 na tatandaan natin, consistency in feeding. Ibig sabihin, kung nakumpisa ka sa sorghum silage or corn silage, hanggang doon ka lang. Kung magbabago ka man, may transition period, 9 days. 3 days, first 3 days, 75% of the old feeds, 25% of the new feeds. Next, second 3 days, 50-50. Third 3 days, 75% of the new feeds, 25% of the new feeds. And after that, the 10th day, doon ka na sa 100% na bagong pagkain. At mahalaga po, Kuya Sek, lagi nating tatandaan, dapat i-mix natin yung roughage at saka concentrate lagi. Kasi pag i-layer-layer po natin yan, bad po yan. Kasi, syempre, pag umaga, pinakain mo yung concentrate lang. Meron kang shy feeder, hindi makakakain. So, yung matapang lang nakakain ng concentrate. Yung shy feeder, kung ano lang yung darating. So, ano mangyayari doon sa microbial population na kumakain ng concentrate doon sa shy feeder mo? Wala. Kaya importante, laging magkahalo, Kuya Sek, yung concentrate at saka yung roughage. At saka, okay, to end this all, may sinasabi si Arnel, ang indicator ng magandang feeding sa masamang feeding kumpara sa masamang feeding. Sorry tae. It all ends up in tae. Oo. Ibig sabihin, kung basang-basa ang tae, Masama. masama. Kung tuyong-tuyo ang tae, Masama. Okay. So dapat tama na. Tama yung And moisture ng tae. hindi natin sinasabi na yun ang magiging measure ng iyong performance, pero dapat indicator yun na Healthy yung microbial healthy. population sa loob ng tiyan ng ating hayop. So we started with feeds, we ended up with tae. But that's how it is in the farm. Huwag niyo pong kalimutan, follow Great our Art. page, Great Art ni Kabakang Arnel. Tulungan niyo po kami at mapaabot po sa mga kapwa nating OFW at saka magsasaka para maturuan po natin sila ng tamang pagsasaka. Maraming salamat po. Mula po rito sa Great Art Farm ni Kabakang Arnel Corpus, Lamang, Pulumulok, South Cotabato. Manny Piñol, your agriculture. Welcome back to our series on practical and doable cattle raising in confined areas. Ang ating resource person, ating kapatid, si Kabakang Arnel Corpus, outstanding OFW and the manager of a 50,000 head Wagyu feedlot in Australia for 11 years. Ngayong araw na ito, pag-uusapan po natin anong breed ng baka ang kikita ko pag inalagaan mo.
Actually, Kuyang Sek, doon sa tanong na kung ano yung pinakamagandang lahi ng baka, ang totoong sagot niyan is kung ano yung mayroon. Kasi hindi tayo pwedeng maging choosy dahil kung ano yung mayroon na pwede nating i-valuean sa ngayon dito sa Pilipinas ay dapat i-valuean natin. Okay, dapat, but assuming that I have options, halimbawa, may mabibilihan ako na Brahman, may mabibilihan ako na native, may mabibilihan ako na cross ng Wagyu, anong pinakamagandang alagaan na kikita ko? okay, sasagutin ko yung point, pero gusto ko lang din ulit drive yung point ko kanina. Kasi nanginayang po ako saan ang kasalukuyan po nating sitwasyon ngayon sa market ko yan. Yung mga payat na baka ng ating mga farmer, dinadiretso doon sa katayan na payat. Regardless kung hybrid ba yan o native ba yan, ang ibig ko sabihin, dapat yung mga payat na yon ay i-value add muna natin bago katayin. Huwag katayin ng farmer yung payat na baka. Pwede naman natin sila turuan. Ngayon, doon sa sagot kanina, kung may options po tayo, of course, dito sa Pilipinas, anything that is crossed with Brahman ay magandang alagaan. Brahman talaga yung universal breed. 50% dapat ay may Brahman. Kasi ang Pilipinas po, Kuyang Sek, this is a tropical country. And gusto rin po natin paalala sa mga kaibigan nating mayayaman dyan na pupunta sila ng Europe, nakakakita sila ng magandang baka doon, dadalhin sa Pilipinas. Yan po ay mga temperate breed of animal. At hindi po yan pwede dito sa tropical country like the Philippines. Ang solusyon ko ay dapat at least may 50% na Brahman content yung ating mga European breeds or yung mga temperate breeds. Pero may isang breed po dyan na kahit walang cross ay pwede mag-drive sa atin. Yan po yung pinakamahal na karne ng baka sa buong mundo. At yan po yung Wagyu. Opo, Wagyu. Pero dito, Kuyang Sek, may mga Brahmans pa rin po tayo kasi kailangan natin yan. At saka sa ngayon, sobrang liit pa lang po yung Wagyu population natin. At dito nga sa atin, sa Great Art Farm, ang ginawa po natin, may mga Wagyu po tayong babae na previously sa Adelaide River Farm, may bull po kami na napakastahan po natin, kaya may mga konting pure breed po tayo. Pero karamihan po dito ay Wagyu cross sa Brahman. At makita nyo nga, sa ngayon wala po tayong Wagyu bull, Kuyang Sek, kaya Brahman ang crino-cross natin sa Wagyu. Gusto sana natin is kahit na 25% Brahman at saka 75% Wagyu doon sa mga offspring po natin. Kasi iba talaga, sa totoo lang. Yung nakikita ko na yun na magandang babae na yan, ano yan? Ano yan siya? Yung may sungay, Kuyang Sek, actually yan po ay Brahman cross yan, 50-50. Pero yan pong pangalawa, yan po yung first na anak niya, yung babae na yan, yung pangalawa, yung nasa gitna. Yan po ay 75, yan po 75 ang na Wagyu, opo. At ang kagandahan po niyang Brahman cross natin, Kuyang Sek, Brahman cross Wagyu, every year, nagbibigay po ng anak. Every single year. At nakapost na po tayo ng videos niyan sa Great Art Farm kung saan pinakita po namin yung 4 na naging anak niyan sa loob po ng 4 na taon. At kasalukuyan pong buntis para sa pang-5 anak. So ang ginagawa lang po namin, Kuyang Sek, hindi po kami masilan sa breeding program namin. Very practical. Ang ginagawa po namin, naka-standby po yung bull. Pag panganak po kasi niyan, habang dumididi, pwede pong mabuntis. Wow. Within 45 to 60 days upon giving birth, pwede mabuntis. Ang importante lang, Kuyang Sek, let's keep our cattle on a condition, body condition score between 3 to 4. Dapat mataba na po siya bago manganak para pagbagsak po ng anak, nasa magandang condition, ready na mag-retreat. Ang problema po sa mga baka ng mga kapwa natin magsasaka, Kuyang Sek, hindi pa nanganganak para ng bilaong nakatagilid. Pagkapanganak, wala na, labas na yung ribs. So, hindi maawa ka na i-rebreed kasi hindi pa handa yung katawan ng baka. Dito, maganda yung katawan, panganak, hayaan mo lang, andyan naman yung bull. Within 45 to 60 days, posibleng mabuntis. So, within another year, pagkawalay, Kuyang Sek, katulad nito, kakawalay. Gaano kadalas mga anak ang baka? Once a year. Once a year. Dapat, by rights, once a year. Okay. At what age magiging commercially viable na siya para itanim? Dapat, Kuyang Sek, at 24 months, nasa plate na po yung ating baka. Para malambot yung para malambot. Hindi po totoo na dapat mag-edad bago ipatin. Ito, Kuyang Sek, these are mga 15 months old pa lang at makita nyo naman.
Hindi are ready to breed. Ang 15 months old ko yung sek, pwede nang i-breed. Ganun na. Huwag mong antayin umabot sa 100% yung That kanyang. applies for all breeds, Yes. Brahman, 60% of their body, of their mature weight, pwede mo nang i-join. Para po, kasi 9 months pa eh. So like for this one, sa breeding side ito mga kabaka, like this one, this is 15 months old. Marirebreed, masasampahan na siya, mabubuntis. Ibig sabihin to, 15 plus 9, that is 24. At 2 years old mga anak na to. Wala tayong sinayang. Tatanong na ako. Have you heard of the cattle breed called Girolando? Yes, Kuya Sek. Actually, napakaganda po niyan. Kasi tatlo po pwedeng gawin ng Hirolando. Pwede siyang gamitin pang saka, pwedeng gawin pang karne, at pwede siyang gawin pang gata. So, 3-in-1 po yung Hirolando na yan. Sad to say, wala pong available na mga breed o kung mayroon man sa Pilipinas. Pero maganda po yan Kuya Sek kasi alam mo yung problema ng NDA. Ito po, personal experience ko lang ito. Again, we are bringing temperate milking animals to a tropical country. Hindi ko lalabas yung gatas ko yan. Mahirap magpalabas ng gatas na hindi angkop yung lahi para sa atin. Pero yung Hirolando, that is a tropical dairy animal which is perfect for the Philippine food. Alright. So mga kaibigan, we're about to end our 3rd episode on practical cattle raising and growing in confined areas with Arnel Corpus. So sinasabi niya, yung breed ng baka sa Pilipinas, kakaunting choices natin eh. Pero ang pinakamaganda daw, so far, because we are a tropical country, would be Brahman. Brahman cross with Wagyu. Yes. Brahman cross with Angus, Brahman cross with Simmental, Brahman cross with Charolais, Brahman cross with Limousin. Anything na pwedeng i-cross natin na temperate breed to a Brahman. Pero ang pinaka-universal breed is Brahman. And in fact, yung mga malalaking rancher sa Pilipinas, actually halos Brahman lahat. Pag nasa setting kasi ng rancho ko yan, which is a very tough condition, sa mga malawak na rancho, walang silungan, it's the Brahman that could thrive. Kasi itong Brahman na to, pwedeng walang silungan ito. 24/7. Walang silungan. So mga kaibigan, I hope we were able to share with you important information on how to raise cattle in confined areas. And once again, pinapasalamatan natin yung ating resource person, si Arnel Corpus, outstanding OFW, former manager of a Wagyu feedlot in Australia with 50,000 heads. Hindi basta-basta yung kanyang experience. And yung kanyang binabahagi sa atin na kaalaman, libre po ito. 30 years. 30 years Libre po ito. experience. At ginagawa niya ito because of his passion na matutunan ng Filipino farmers at kumita sa pag-aalaga ng Yes, Kuya Sek, nakakalungkot. Alam mo, sa Australia, puro bulalo yung ating baka. alam mo, sa Australia, Kuya Sek, ang mga farmer doon, naka-Land Cruiser, di ba? Baka naman. Baka naman. Baka naman. So mga kaibigan, until next presentation, Arnel Corpus, please, tulungan niyo po kami para mapaabot po namin yung mensahe sa mga kapwa nating OFW at saka mga kapwa nating magsasaka. Great Art Farm ni Kabakang Arnel sa Facebook at saka sa YouTube. At nagpapasalamat po kami sa oras ni Kuya Sek. Bumiyahe pa po ito ng 3 oras para makarating po rito. At we really thank you Kuya Sek for your time. thank you. Mula po sa Great Art Farm, Glamang, Pulumulok, South Cotabato, ako po si Mark. We're now shooting the first episode ng ating Tuklas Yaman. And right now, nandito po tayo sa farm ni Arnel Corpus, Great Art Farm, dito sa Barangay Glamang, Pulumulok, South Cotabato. Si Arnel actually will share with us his vast experience sa pag-aalaga ng baka, sa pagpapataba ng baka, which I believe would be able to help our farmers. So ngayon, ini-interview si Ka Arnel, who is a brother Mason, and tinuturo niya sa ating mga listeners, sa ating mga viewers, sa ating mga farmers, yung kanyang naranasan at karanasan bilang manager ng 50,000 head
na Wagyu fattening facility sa Australia. And Arnel will be one of our mainstays sa ating Tuklas Yaman. And the only thing that we want to prove here is that with the correct technology, supported by correct policies of government, the Philippines could be food sufficient. We just have to discover the resources that we have. That's why we have this title, Tuklas Yaman. Mula po rito sa Glamang, Pulumulok, South Cotabato. Mani Piñol, Tuklas Yaman. May nakuha po kaming herd ng local Wagyu. At mga mistiso na Wagyu, ang tawag natin Bragyo. No? Bragyo. Sa isang kaibigan natin, na namatay yung tatay nila, so wala na mag-aalaga ng baka. So medyo napabayaan, the Alzona family. And today, nailipat na po yung mga baka dito sa Great Ark Farm. Ito po yun, Kuyang. Ano ang assessment mo sa ating mga baka na ito? Kuyang, so far, ang mga baka na to ay Payat. sa magagandang pangatawan, do payat. Pero tingnan natin, sa loob ng 60 days ay makikita natin yung kanilang transformation tulad naman ng lagi nating ginagawa. Basta tama lang yung pagkain. Kaya nakita nyo naman, kahit na day 1 pa lang, ngayon po ay 12:30 na, makita nyo naman dito, puno na po ito ng pagkain. So ito po ay silage. At mayroon na pong 2 kilos na cattle concentrate ito ngayon. Ito po yung initial feed nila. Pwede ba nating dagdagan yung cattle concentrate? Yes, Kuyang. Dadagdagan natin para po... Dami na tayong sorghum. Oh, marami. Gagawa natin ng formulation gamit ang sorghum. Ito sa ngayon kasi ang nandito sa akin ngayon ay yung corn silage. Pero may sorghum din po tayo na parating, Kuyang. Okay. Kuyang, ma-interrupt lang kita. No? Actually, what made me interested in this herd is the fact that matagal na sinasabi sa atin na hindi raw pwede ang Wagyu sa mainit na lugar. Naku po ngayon, Kuyang, ay tanghali po at na-feel mo naman. Sobrang init dito sa... Actually, this is one of the coldest na araw dito. Could it be because this herd actually had been acclimatized already? Yes, Kuyang. And typically naman, ang Wagyu, particularly sa Northern Australian Queensland, Wagyu. ano naman, sanay naman talaga sila sa mainit na lugar. Pero kung nakita nyo, ito po ay 12:30 na, at kahit i-focus pa ni Pastor Julius yan, wala kang nakitang naglalaway. Ibig sabihin, mabubuhay po ang Wagyu sa mainit na lugar pag tama po yung kanilang acclimation process. So according to the declaration of Alain Alzona and his people, from whom we got this Wagyu herd, no? 22 po ang pure dito na Wagyu. Okay. And may mga anak, no? And then yung iba would be half and half. Half and half. Bragyo, Bragyo ang tawag. Yeah. Brahman Wagyu Tama, cross. dumating yung silage mo. Tama, makapadi mo po tayo ng So ito silage yung making. silage. So, kaya namin binivideo ni Kuyang Arnel nito sapagkat gusto ko po makita yung contrast. Today is October 7. October Okay. 7, 2024. 2024. Tignan po niyo yung mga katawan na yan, medyo may bilao pa ng konti yung yung Karating tiyan. pa lang po. Baliktad na bilao. No? We will make a comparison maybe 2 months from now. 2 months from now. Yes. Okay? So, Wagyu breeding and racing In here the at, lowlands of Mindanao. in the lowlands of Mindanao, here at the Great Ark Farm in Glamang, Pulumulok, South Cotabato. Mani Piñol. Arnel Corpus, maraming salamat po.